This call is now being recorded. Okay, good morning. So we're going to discuss your performance task number 2. It's all about the blueprint po, no? So you're going to choose a floor plan related to your pathway po. Okay? So our main lot area in actual is 10 meters by 8 meters. And the scale we're going to use is 1 centimeter is to 50 centimeter. Okay, so this is the scale again. Your lot area is 10 meter by 8 meters. This is the actual size of the lot. And then we're going to use the scale of 1 centimeter in every 50 centimeter. So this is for our drawing size and this is the actual size. Okay, so every 1 centimeter there is corresponding 50 centimeter. Okay, now, here are some idea or recommended floor plan or kung wala kayong maisip, ito po yung mga possible na pwede po. Now, for teachers, pwedeng learning resource center, mga library, yan po. Now, for criminology, crime investigation office, police station, pag journalism naman, school news room or media center, pag psychologist pathway tayo, counseling and psychological service center, pag medicine, community health clinics, or mga clinic po natin, no? Mga health related clinic natin. Pwedeng vet clinic or dental clinic. Okay, sige. Next one is for the engineering. Sa engineering, medyo marami, no? So, students design structure, house, small office, apartment, workshop, cafe, clinic, etc. Pwede po sa engineering po. So, pag bakery operation, it could be small commercial bakery and baking production area, cafe, pwede rin po, any related sa bakery po. No? Tourism, it could be a small hotel, floor plan lang po, no? Yung first floor lang. In tourism office, pwede rin po, no? Tsaka museum, pwede rin. ICT, computer laboratory and ICT service center. Then, pag TD or technical drafting, drafting and design studio, or kung what else na maisip po natin. And for the SMAW, meron tayong welding and metal fabrication workshop, yung kung paano or saan yung mga designated position sa isang workshop po. No? So, let's go start. Here are some example. First, we're going to do is we need to draft. No po? So, we're going to need a draft po ng ng gagawin po natin. In this case, ito yung draft na nagawa natin, no? So, as ano lang to, medyo draft lang talaga siya, sketches lang na mabilisan. Kung ano yung plano natin, how we're going to make our sketch po. No? So, dito sa side na to, meron tayong nakikita dyan na ito, yan. Dito yung floor plan natin. Ano pa ba? Meron dyan. Ang napili ko ditong floor plan is the library. School library, ang scale nakalagay 1 centimeter is to 50 centimeter or kinonvert ko into meters na siya kasi meters po yung ating yung sa lupa natin o yung lot area natin naka-meters, 10 meters by 8 meters. Kaya ang ginawa ko, 1 centimeter by, yan, 1 centimeter is to 0.50 meters. So, ibig sabihin, kada isang metro, may 2 centimeter na po agad tayo. Yan. No, o yan. Dito naman yung architectural legend sa gilid and then itong room measurement, nilipat ko siya sa afterwards po, no? Kung saan later on, makikita natin kung saan. Yan, ito yung aking sketch or draft. Now, una kong ginawa, I start with the scale area. Okay? From my draft, sinimulan ko na sa aking bond paper, A4 bond paper. Okay? Kung may medyo matigas na A4 bond paper, pwede po yun yung gamitin natin. And then, naggawa lang ako ng border. And then, ito yung pinaka-lot area ko, yung box natin. Kung makikita natin, yan, itong box dyan. Ito yung lot area ng aking gagawing sketch. Diyan po tayo gagawa. Ang sukat niya, sabi nga natin, 1 centimeter is equivalent to 0.5 centimeter. So, or meters pala. So, 1 centimeter, 0.5
meter. So, ang kabuuan ng 10 meters ay 20 or ilan? Ang kabuuan ng 10 meters ay 20 centimeter po. Yan. So, ito yung aking 20 centimeter. Make sure susukatin natin ha. Accurate dapat yung ratio natin or yung scale. And dito sa gilid, yung 8 meters ko. So, 8 meters, it should be 16 centimeter po. Okay, so ito yung magiging simula ng aking drawing. Okay, or ng sketch ng draft po. Laging susukatin, make sure tama ang sukat sa ating ratio na gagawin. Okay, next. After ko madrawing yung akin, lot area ko, I start na with, yan. Ni-sketch from my draft, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portion. Ganon din po sa aking actual no, may 9 portion, 8 batawan, 9 portion pala ako. Okay? So, ganun pa rin yung sukat. So, kada portion, kung makikita natin doon sa draft ko kanina, yan, meron ako ditong 4 cm yung side ko dito. Ito ay 8 cm naman, 4 cm. Dapat same din po. Ito ay 6 cm. Yan. Ito ay, sa akin, ito ay 6 centimeter to, ang laki nito. Ito ay 8 centimeter. Ito ay 6 centimeter. Dapat ganun din po sa sukat sa akin. No? So, ito ay 4 centimeter dapat, 8 centimeter, and 4 centimeters. Yan natin. Pagka-drawing natin doon, yan. Dapat ito ay 8 centimeter. Tingnan natin yan. Dapat 8 centimeter. Or, yung equivalent niya sa actual ay 4 meters. Sa actual siya ay 4 meters po. Yan. Kaya ito dapat ay 4 centimeters. Sa actual siya ay 2 meters. Okay? Sige, dapat tama yung mga measurement natin. Laging susukatin muna. Next, ito na yung medyo natapos ko na siyang i-drawing and then nag-simula na akong lining o mag-double line po tayo. Okay, sige, next tayo. Zoom in lang natin to para makita natin. Dapat, for example, given ko dito, may window po ako dito sa gilid. Yan. Ang window ko, on actual, 1.2 meters yung window. Ngayon, sa drawing, yung 1.2 meters ko, equivalent siya sa 2.4 centimeter. Dapat yung window ko exactly 2.4 meters din po, centimeter po siya. Yan, 2.4 centimeter po lahat ng window ko dyan. Pag pinasa natin at sinukat ko yung mga window natin dyan, kung anong sukat dapat siya sa actual, ganun din. Katulad itong table. Ito ay 4 centimeter. So, sa actual, siya ay 2 meters wide. Okay, yan. Ito po, 20 centimeter po tayo. Sa actual, 10 meters po siya. Okay? So, sa door, ganun din po ang nilagay kong sukat, 2.4 centimeter sa door. Dapat, ang sukat niyan, 2.4 centimeter din po sa akin sa door. Okay? Yan. Itong shelf ko, bookshelf ko po, 0.5 centimeter po siya. So, half meter din po siya or 0.25 meters po siya sa equivalent natin. Okay? So, dapat accurate yung mga sukat-sukat natin siya according to the ratio po natin. And lastly, ito na yung final output natin. Okay? So, for our final output, meron tayo dito sa taas na yan. Ito yung floor plan title natin. Ang aking ginawa ay school library. Ang scale, tandaan, 1 cm is to 50 cm or 1 cm is to 0.5 meters po. And lot size po natin in real life is 10 meters by 8 meters. Okay? So, sa baba, nilipat ko na yung aside doon sa draft ko na nasa kabila. Andito na yung room measurement ko. Information or library area ko daw ay 2 by 10, no? So, pag sinukat ko tong ating area dito, dapat sa actual is 2 meters by 10 meters, pero sa ratio natin, yung 2 meters ay 4 centimeter, so dapat 4 po siya. Ayan na, 4 po dapat yan, and then by 10. So, ibig sabihin yung 10, 20 centimeter po. Okay, dapat sakto yan pag sinukat natin using our ruler.
So, ganun din po. Nandito sa kabilang side naman yung ating architectural legend. So, ibig sabihin itong drawing natin dito, this one is the door. Okay? So, meron tayo ditong 1.2 meters. Ito yung window po natin. Yan. Ito naman pong may guhit natin. That is our glass wall po. Yan, may glass wall. Kailangan lahat ng nilagay natin dito, may legend tayo. Para alam ko, hindi ko na kayo tatanungin, ano yung nilagay yung dinrawing mo dyan? Kasi nandito na sa architectural legend lahat po. No? So, ito, may mga sa technological hub natin, ganun din po. Oh, next tayo, collaboration area. This area daw po, itong area natin, yan. Ito ay, sabi, 3 by 4. Kung sukatin natin kung 3 by 4 daw siya, that's the actual. O, yung 3, ilan siya sa centimeter? 6 dapat po, no? Dapat 6. Tapos, yung 4, dapat 8. O, doon muna tayo sa 3. Dapat 6 po siya. Yan, 6 centimeter po tayo dyan. And then, 8 naman po sa kabila kasi 4 meters. Equivalent niya sa ratio natin ay 8 centimeters po. Okay, lahat dyan dapat kahit saan natin ilagay, same din po yung measurement. O, kagaya rin po dito sa self-learning hub, pareha siyang 3 by 4. So, 6 by 8 din po dapat tayo sa measurement natin. Okay po, so ito yung kailangan maging final output natin. Sa baba, nandiyan yung prepared by, yung by partner nyo. Ganyan yung pangalan, section, date, and check by. Wala pa naman dyan. I'll be the one to check that po. No? So, sheet number, kahit wala, ano na lang to? Score, pwedeng score na lang dyan. Okay po. So, that's it. Again, this is our performance task number 2. Make sure po, ang deadline natin ay nasa GC na. Nasabi na po natin kung kailan. Make sure matapos po natin. Okay? Good luck.